Attorney, ano naman ang masasabi mo na ngayon yung Vietnam ay naghahanda na makipagkompetensya sa Pilipinas pagdating po sa China durian market? Kung matatandaan mo last week, kinansela po ng China yung pagkuha ng saging, produktong saging dito sa Pilipinas. Hindi naman kinansila, no? Binawasan na. Binawasan. 50%. Yun. Okay. Ang alam ko, meron silang shipment ang durian na hindi pinapasok. Wala pang balita talaga na ilalabas yan, no? Pero alam ko na i-report yan somewhere sa social media ata, no? Pero kinakailangan magkaroon din tayo ng transparency nang malaman natin kung gaya ng sinabi mo, talagang unti-unti nang binabawalan ng China na pumasok yung ating mga agricultural products, siguro na rin dulot ng napakasamang relasyon natin sa China. At alam naman natin na minsan, nung panahon ni Presidente Aquino sa kasagsagan ng agawan natin sa Scarborough Shoal, talagang ginamit ng China yung kanyang kapangyarihan na huwag papasukin ng ating mga produkto sa China bilang pahiwatig na hindi sila natutuwa sa ating relasyon. No? At ang ginawa nga nila ay talagang tuluyan ang hindi pinapasok ang ating saging at pinya. Ang ginamit nilang dahilan, yung phytosanitary measures. Meron daw mga insekto. Ganyan din yung issue nila nung panahon ng Aquino administration attorney. Exactly. Naghigpit sila sa saging. Ganyan nga ang ginawa nila, no? Sa saging at sa pinya. Na pwedeng nangyayari na ngayon po muli dahil kalahati na lang ang ine-export natin ngayon na saging dyan sa China at naunahan na nga tayo ng Vietnam. At ngayon, mukhang Vietnam na naman ang preferred supplier nila ng durian. Pero alam mo, dapat talaga natin pag-aralan ang galaw ng Vietnam. Kasi ang Vietnam, talagang hindi rin nila sinusuko ang kanilang mga teritoryo na inaangkin. Pero tignan mo naman, pagdating sa pamumuhunan ng China, pagdating sa kalakalan at sa turismo, ay nako, halos lahat kuha ng Vietnam. Kaya nga nung minsan na nagtalumpati ako dun sa ika-10 anibersaryo ng Belt and Road Initiative sa Hong Kong, na nandun yung Hong Kong Chief Executive, ang sabi ko talaga, bakit ganyan? Yung mga lengguwahe ng Vietnam na napakaanghang laban sa China dahil nga sa pinag-aagawang islands, no, dyan sa South China Sea, nagdulot pa na sa katutak na kapital, turismo at kalakal Sila pa yung para pinili. sa Vietnam. Bakit tayo, panahon ni Duterte na naging best friends, hindi naman ganun kalaki, bagamat talagang tumaas. Lalo na kung ikukumpara mo ngayon, ngayon wala na. Ang hindi talaga tinatanggap ng mga ayaw sa China, bago na po mundo ngayon. Yung dating napakahirap na China, dahil ginamit nila ang centralized economic planning at pinagsamantalahan nila yung kanilang populasyon, siya na po ang pinakamasiglang economic tiger ngayon. Kaya nga po, kung titignan nyo in real terms, kanyang GDP, yung kanyang mga ginagawang mga produkto, naunahan na po nila ang Amerika. Kaya lang, ang basihan natin, dinidivide by population. Dahil 1.4 billion naman yung tao nila, natural, number 2 lang sila sa Amerika na 300 million lang ang tao. Pero in real terms po, naunahan na talaga ng China ang Amerika. At yan nga po, no? nung kailan, napabalita na ang Saudi Arabia nag-de-dollarize na pagdating sa mga currency na tinatanggap sa pambayad ng langis at inaasahan na itong dahilan kung bakit hihina ngayon ng dolyares dahil po pwede ka na magbayad ng renminbi. So, ang China naman, isa sa pinakamalaki rin nag-aangkat ng langis kapag nagbayad sila ng renminbi, edi ang laking kawalan sa balor ng dolyares yan. At isa-isa ng mga iba't ibang mga bansa ay sumusunod na ng yapak ng Saudi Arabia, no? Na talagang nagdi-dollarize na sila at nagda-diversify ng kanilang foreign currency reserve. Nang sa ganon, hindi magamit bilang sandata ang dolyares laban sa mga bansa na hindi susuporta sa mga pulisiya ng Estados Unidos. Samantala, attorney, sa usaping asukal naman, para agarang matugunan kung sakali ang kakulangan sa supply ng asukal sa bansa, ay planong aprubahan ng Department of Agriculture ang pag-import ng toneladang asukal. Ito nga rin ay para masiguradong hindi ito magmamahal at mananatiling abot kaya para sa mga mamimili. Si Sheena Torno magbabalita. Pinaplansya na ng Department of Agriculture ang planong pag-aangkat ng asukal ng bansa. Ito ay para mapunan ang kakulangan sa panahon kung kailan inaasang bababa ang supply ng asukal. Yung current stocks, bababa na by August, September. So we have to have sugar by gap sugar ng 200,000 tons at least by September, October. Nilinaw pa ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang hakbang daw ito ay para maging abot kaya ang asukal sa mga pamilihan.
Posibleng maglabas ang DA ng bagong sugar order sa buwan ng Hulyo para sa pag-aangkat ng asukal. Sa ilalim ng bagong sugar order, kailangan dumating sa bansa ang mga inangkat na asukal sa buwan ng Oktubre o bagong harvest season. Ito ay para hindi maapektuhan ang mga lokal na magsasaka ng tubo. Ang United Sugar Producers Federation o UNIFED ay pabor din sa planong pag-aproba sa pag-aangkat ng asukal. Maaantala rin kasi ang darating na anihan dahil sa epekto ng El Nino phenomenon, kaya napapanahon daw ang pag-aangkat ng asukal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ang nais ko lang masigurado, ang boses ng isang asosasyon ay boses sana ng lahat ng mga magsasaka ng tubo. Kasi, siyempre, ang epekto ng pag-aangkat, bababa naman ang presyo ng lokal na asukal. So, ang tanong, bagamat ang mga mamimili ang magbabayad ng mas mahal na asukal, ano naman epekto rito doon sa kita ng mga sakada? Alam mo, pinakakawawa mga sakada kasi sila, kapag natapos na yung pagtanim, mag-aantay na yan ng pag-ani. Pagtapos ng pag-ani, wala na naman silang trabaho. Kaya talaga yung poverty incidence dyan sa mga areas na tubo ang tinatanim, napakataas dahil hindi sustained yung hanap buhay ng mga sakada. So dapat din, isipin natin pag nagdedesisyon na pag-angkat, sino bang makikinabang pag bumaba ang presyo? Alam ko nandiyan na rin ang mamimili. Pero alam naman natin na bonanza rin yan doon sa mga mapipiling mag-aangkat. Ako sa tingin ko dapat din i-liberalize ang pag-import ng asukal para mawala yung suspetsa na may nakikinabang kada nagkakaroon ng sugar order at merong mga pinapaburang mga traders. Dahil ako, tingnan nyo naman kung anong mga sugar order na yan. Diba? Yung isang sugar order nga na bago pa lang ang presidente, yung siya ay kalihim ng DA, yung tatlong nagrekomenda na mag-angkat, sila rin yung pinaburan na sila talaga yung mag-aangkat. Pwede ba yun? Na hindi man lang dumaan sa proseso kasi wala pa nga sugar order, nagpapasok na ng asukal. Ngayon, di natin alam kung anong nangyari dun sa mga inangkat na asukal na yan. Tumahimik na. So I suppose na i-release na at na-ibenta na at kumita na yung mga traders. No? So talagang uulitin ko po talaga, tama si Garner Myrdal, yung Nobel Prize awardee na economist, ang sinasabi, ang susi para tanggalin ang korupsyon, tanggalin ang diskresyon. Dapat transparent, dapat may proseso, dapat lahat sumusunod sa proseso. At wala talagang dapat na binibigay na desisyon sa gobyerno lamang na walang malinaw na batayan.